Okay, magandang araw. May share lang po ako sa inyo. Ito, sa akin to Honda Civic. So ngayon, itong problema nito, nararamdaman ko pag sakay kong pamilya ko, pag nalubak, lumalagabog. So, pagka ganon, shock absorber. Ayan. Kaya pinabaklas ko, papalitan namin yung shock absorber na yan. Tapos, pagkasakay na o kaya walang sakay, hindi pantay yung distansya na itong gulong dito. Yan. So dapat kasi pantayan Mapal may load yan o wala, dapat pantayan. So nangyayari sa kanya, bagsak dito sa kaliwa, tapos pag nalulubak siya, nararamdaman ko dito siya matagtag. Lalo na pagka may laman. Pagka mas nagkaroon ng laman o load yung sasakyan natin, at lalong tumatagtag o lumalakas yung tunog niya pag nalulubak, isa na po yun, pwedeng panggalingan yung shock absorber. Tapos may nakita kami mga bushing punit-punit na papalitan na rin namin. So ito yung ito yung salarin. Okay, so marami kasing pwedeng panggalingan yun pag hindi pantay po. Minsan yung history ng may bangga, minsan nadideform to, maayos naman yung shock absorber. Yung ibang pangilalim maayos naman, tapos hindi pa rin pantay. Minsan may na-encounter ako ito, kumbaga na-deform to, umangat or bumaba, mga nababangga. So ikalawa, yung sa mga subframe, yung mga subframe po, yung mga Fortuner, mga ganyan, pag hindi pantay yung distansya niya sa gulong tapos sa fender, na-encounter ko dyan yung body bushing kung tawagin. Nakalagay yun sa frame, sa chassis niya, tapos dito sa kahan ng sasakyan. Ito kasi mga sedan, walang ganun. So yun din ang ipapa-check ninyo kung halimbawa naka-Fortuner kayo o SUV, may mga body bushing yan kung tawagin. Ngayon, pag nagpapalit po kayo nun, sabay nyo na lahat. Parang yata minimum yan is 6 o 8 piraso. Lahat yun. Bali ang nangyayari, inaangat yun, yung kaha, tapos iwan yung frame, saka papalitan ng bushing. Medyo mahirap magpalit nun. Tapos yung iba naman, halimbawa hindi pantay, nilalagyan na lang nila ng lifter dito, yung goma sinasapin para pumantay. So mas maganda po kasi ang mangyayari yun, daya, yung kabila yung kabila walang lifter, yung kabila naman meron. So mangyayari daya yun. So dapat kung may lifter, dalawa dapat meron, para at least, kasi ang pinaka mas maganda mahuli yung pinaka problema kung bakit hindi pantay. So ito naman, kumpirmado ko to, ako lagi nagdadala nito, so ramdam ko na. Tsaka yun yung palatandaan ko, halimbawa na sira yung shock absorber, matagtag siya pag walang laman, tapos pag nagkaroon kayo ng laman, mas lalo siyang tumatagtag. Kasi may mga shock absorber, lalo yung mga gas type, na pag walang laman medyo matagtag, tapos pag may laman na, swabe na yung tagtag niya, yung mga gas type na. So ito, pag may laman na, lalo pag puno na, ayun na, mas lalo na matagtag. So kumpirmado, shock absorber yun. So yun lang yung palatandaan ng shock absorber. Tapos kung may mga leak, so ito kasi gas type na, wala tayong makikitang leak dyan pagka gas type. Yung sa kabila medyo okay pa yun Kaya lang syempre, hindi naman sa marami akong pera, set po kasi yan pa nagpalit, yung shock absorber na yan. Ngayon itatanong nyo kung bakit set yan, kasi pag isa lang yung brand yung pinalitan natin, may posibilidad po na masira agad yung, kasi yung plane yan, dalawa, pareho yan. Pag sumampa kayo ng humps, gumaganon yan. So mas persado yung brand new compared dun sa isa. So kayo pa rin mag-design yan kung isa lang gusto ninyo, pero mas good para tumagal pareho is yung sabay na. Kasi may nangyayari na isa lang ang pinapalitan dyan, tapos syempre mas maganda yung plane ng bago compare dun sa luma. Ang nangyayari, nasisira agad yung bago. Mapipilitan ka magpalit ng dalawa o partner na shock. So doble gastos ka. Kaya ito, palit na agad dalawa. At yung mga bushing na yan.
Ngayon ko lang na-inspect tong ano. Gamit lang ng gamit eh. Pero nung mga unang gamit ko, wala pa naman mga issue. So, syempre, kaagamit mo, lumalabas yung mga issue niyan. Ang gaya niyan, pangilalim, ayan, iisa-isain ko yan. Kasi medyo mabigat po yun pagka sabay-sabay. Ang mga rebushing na yan, nalangit-ngit yan pagka nalulubak. So, wala namang delikado dyan. Alam ko naman yung mga sira niyan. So, unahin ko na muna yung shock absorber para pumantay din. Tapos, ang nangyayari yan, pag nakamags pa kayo, ito pa, sakit pa yan. Yung mga mags natin, example, naka-stack pa kasing mags to. Example, naging 15 to, sayad na yan. Kasi yung itong stock nga, halos wala ng clearance, ganyan na lang. Oh. Imagine kung naka 15 pa ako, di sumasayad na. Mapupudpud ngayon yung gulong, sayad dito. Pwede magkasira ng gulong. So, pacheck nyo po muna, shock absorber. Pag goods yung shock absorber, saka nahanapin yung ibang problema. O yun lang, hindi pantay. Tapos, pag loaded, mas matagtag.